YouTube and other nga po pala. And it talks about life po, na huwag natin postpone ang ating pangarap and take one step at a time. Simulan mong muli ang mangarap. Huwag matakot na kung di ang ating harap. Madali, huwag laktuan ang iyong bawat pahina. Ayan, kamusta naman yung nag-i-experience mo sa recording? Diba kasi ang bata mo pa, tapos balita ko pag nagre-record, diba, boring, kasi ulit-ulit mo siya tinitig. So, kamusta? Paano mo na-overcome yung pagre-record mo ng song? I was feeling blessed po. Siyempre po, minsan lang po magkaroon ng kanta sa music industry. And it was also one of my dreams na magkaroon ng kanta na ma-inspire ng iba't ibang tao. So, paano mo, diba student ka pa? Yes po. So, paano mo na ibabalance yung pag-aaral mo at the same time? Diba, pumapasok ka, pag-uwi mo, gagawa ka ng assignment, tapos mag-aaral ka pa ng song, diba? Paano nangyayari sa'yo? Pagod ka na. Sa una po, hindi po talaga siya madali. And masyado po kasi demanding yung time as being an artist katulad po ako and being a student. Pero na-overcome po yung challenge. Hindi ka naka-experience na parang ma-burnout mo. Sobrang pagod mo na lang. After mo mag-perform, kaharap ka sa table mo, may assignment pa pala ako. Paano pag nakaramdam ka ng gano'n? Ano ginagawa mo? Actually, nakaramdam na po talaga ako ng parang every time nga po eh. Then, sobrang, ano po, stress. Sobrang stress nung makikita mo na lang, may assignment ka na po. And, enjoy ko naman po bilang artist as also being a student. Enjoy ko na lang po yung flow ko po, being an artist. So, I do all my assignments na po. So, meron ka bang gustong i-advise sa mga artists or pursuing artists na ka-age mo, no, na binabalanse rin yung pag-aaral and at the same time nag-perform? Meron ka bang advice kung paano nila ma-overcome